Zayden's POV. Matapos kong mabasa ang sulat, mabilis akong umalis sa bahay na iyon. Nakita ko pa nasa labas ng bahay ang may-ari at tataranta na makita ko. Hindi nakataka sa akin pa rin ang sulyap niya sa hawak ko. Mahigpit kong hinawakan na litrato sa aking kamay. Nagpaalam na muna ako at nagpasalamat bago umalis. Habang nagmamaneho, hindi ako mapakali. Minimonito kong tinitingnan ang litratong nasa harapan ko. Kung alam ko lang na hindi ko hayaang masaktan kita, wala ko alam sa mga nangyari. Lumipas ang ilang oras, nandito na ako sa mansyon. Mabilis akong lumabas ng kotse. Pagpasok ko sa loob ng mansyon, sinilubong ako na aming mga katulong. Narinig ko, binati nila ako. Tumango lang ako bilang tugon at tinanong ko nasan ang kapatid ko. Nang malaman ko kung nasan siya, mabilis akong pumunta sa library. Na makarating sa library, pumasok na ako. Nadatnan ko wala ito sa upang lagi nitong inuupuan sa tuwing nandito siya. Zachary! Sigaw ko dahil nawawalan na ako ng pasensya. Gusto ko malaman kung bakit hindi nila sinabi sa akin ang totoo. Nang wala ako marinig na tugon, papaalis sana ako ng matigilan. May nalaman ka ba? Narinig kong tanong nito. Humarap ako dito at sumalubong sa akin ang seryoso nitong tingin. Bakit hindi niyo sinabi sa akin? Bakit niyo tinago sa akin ang totoo? Galit kong sigaw sa kanya. Ginawa ko yun para sa'yo. Sambit nito. Nainis naman ako dahil doon. Para sa akin? Hindi makapaniwala akong tanong. Tinago niyo sa akin ang totoo. Tinago ko dahil ayoko makasal ka sa taong hindi mo naman mahal. What do you mean? Tanong ko. Nakita ko naging seryosong mukha nito. Sinisisi ni Mama kay Eleanor ang nangyari sa inyo noon. Ayaw niyang ipaalam sa iyong totoo. Saan nito? Pag sinabi ko sa iyong totoo, ipapakasal ka niya sa babaeng hindi mo mahal. Sa tingin mo ba? Pag nangyari yon, may pag-asa ka pa ngayon? Tanong nito. Natigilan ako dahil sa mga nalaman ko. Di ako nakapagsalita dahil doon. Binaling kong tingin sa labas ng bintanang nasa harapan ko. Help me, please. I want to remember everything, I said without looking at him. I already have a plan, sabi nito. Nakita ko itong umiti na minsan ko lang makita. Zachary's POV. Simula na makaalis siya dito sa mansyon, alam ko nang sa pagbalik niya ay may malalaman siya. Umalis na siya matapos kong sabihin sa kanya na tutulungan ko siyang makaalala. Naisip ko dapat bumalik sila sa lugar na kung saan una sila nagkakilala. Sa pamamaraang iyon, may pag-asang maalala niya ito. Ang kailangan ko lang gawin ngayon ay sabihin kay Eleanor ang magandang balita. Handa akong gawin ang lahat para sa'yo. Matapos ko maghanda, lumabas na ako sa kwarto. Papunta ako ngayon kay Eleanor. Bala ko nang sabihin sa kanya ang totoo. Na makarating sa garahe, mabilis akong sumakay sa sasakyan. Napahawak ako sa puso nang biglang may bumusina. Inanap ko naman agad dot nakitang umilaw ang sasakyan ni Zayden. Bumaba naman ako. Tumungo ako sa sasakyan niya at kumatok sa bintana ng kotse niya. Dahan-dahan namang bumaba ang bintana ng kotse at sinilubong ako na nagtataka nitong tingin. What? Tanong nito nung di ko tinanggal sa mukha ko nagtatakang tingin. I want to see her, he said, at minaniobra ang sasakyan. What are you waiting for? Let's go, sabi nito at binaba ng bintana ng kotse. Natigilan naman ako dahil doon. Hindi ko alam bakit tila hindi ako masaya. Nasasama siya sa akin para makita si Eleanor. Anong nangyayari sa akin? Hindi ba dapat maging masaya ako dahil hindi natuloy ang plano ko? Pero nalaman naman ni Zayden ang totoo? Napatingin naman ako muli sa kotse nang bumusina itong muli. Nakuha ko ang gusto nitong ipahiwatig kaya patakbo akong pumunta sa kotse ko. Eleanor's POV. Ate, okay lang ba? Napatingin ako kay Emma nang tanungin ako nito. Nginitian ko siya at tumango. Oo naman, mabilis kong sagot. Tiningnan ko naman si Ella at nakitang nakatingin lang to sa pagkain niya. Ella, hindi ba masarap ang luto ko? Bakit di mo ginagalaw ang pagkain mo? Tanong ko. Nagtataka naman ako ng kagatin niya ibabang labi ko. May problema ba? Nababahalang tanong ko. Tumingin to sa akin at kinitian ako. Nandito lang kami ate. Kung kailangan mo na makakausap, nandito lang kami. Huwag mong sarilinin ang lahat. Pamilya tayo ate. Ang pamilya lagi nagdadamayan. Sabi nito na nagpangiti sa akin. Tinignan ko naman silang dalawa. Nakangiti silang nakatingin sa akin. Hindi ko naman mapigilang maiyak. Ano bang ginawa ko at binigyan ako ng ganitong mga kapatid? Tumayo naman ako at nilapitan ko sila at nag-group hug kami. Ang swerte ko na may kapatid akong katulad ninyo. Sabi ko, tinigpitan pa ang yakap na nagpadaing sa kanila. Ate, hindi na ako makahinga. Natatawang saan ni Emma.
Natawa din ako dahil doon at bumitaw na sa yakap. Aba, at talagang kailangan nagkakasiyahan dyan ah. Sabay naman kaming napabali ng tingin sa taong kakarating lang. Ano ka ba, kuya? Bakit di ka na lang pumunta dito at yakapin kami? Natawa naman ako nang umawang ang labi nito sa gulat dahil sa sinabi ni Emma. Ang harsh niyo sa akin. Nagtatampo nitong Saad ngunit lumapit pa rin na kinatawa naming tatlo. We're always here for you, Eleanor. Saad nito at sabay yakap sa aming tatlo. Tumango naman ako dahil sa sinabi nito. Ngunit natigilan ako na marinig ang isang sigaw sa labas ng aming gate. Zachary? Naibulalas ko ng malakas. Nakilala ko ang boses nito. Bumitaw naman sa yakap si kuya at siya na raw ang pupunta sa labas. Tumayo na ako at ganon din naman ang dalawa. Ate, ako nang bahala sa mga hugasin. May bisita ka ata eh. Sambit nito at tumango senyales na po pwede na akong pumunta. Nagpasalamat naman ako dahil doon at tinalikuran to para lumabas na ng kusina. Pagkalabas ko, sinilubong agad ako ni kuya. Sinong nasa labas, kuya? Tanong ko. It's Zachary. Gusto ka niya makausap? Sagot nito. Bakit? Tanong ko ulit na kinakibit balikat lamang nito. Sige kuya, pupuntahan ko muna siya. Sabi ko. Tumango ito bilang tugon at umalis na. Ganoon din ang ginawa ko at pumunta na sa sala kung nasaan si Zachary. Nang makarating sa sala nakita ko namang tumayo ka agad ito. Nginitian ko siya, tinanong ko anong pake niya sa kanyang pagdalaw. Anong sinadya mo rito, Zachary? Taka kong tanong. Hindi nakataka sa akin ang pagnanok nito na lalo kong ipinagtaka. I am just here to talk to you, he said. Sige, paupo ka muna at ipaghahanda kita na maiinom, sabi ko. Nakita ko naman tang umupo at di na tumanggi sa offer ko. Nang may handa ko ng inumin, bumalik na ako sa may sala. Nagtataka pa rin ako kung bakit siya naririto. Matapos kong mailapag ang baso na may juice, umupo na rin ako. Sa pagkakaupo ko'y narinig ko itong tumikhim. Tiningnan ko naman siya at napansin ko ang paninitig niya. Naiingayin din ako sa aso ko na panay ang tahol sa labas. Aso yon ang kaharap na bahay namin. Simula na makarating si Zachary, panay ng tahol nito na pinagtataka ko rin. Ano palang pag-uusapan natin? Tanong ko. Kanina, nang tuloy na kayong umalis sa bahay, pumunta sa Zayden sa opisina ko. Sabi pa nito. Dahil din sa rinig ko'y tila, kapasan ako ng hangin nang banggitin nito ang pangalan ni Zayden. Hanggang ngayon, nasasaktan pa rin ako sa nangyayari pero handa akong kalimutan ang lahat. Mahirap at hindi madali pero alam kong kakayanin ko. Napatingin naman akong muli sa kanya nang ipinagpatuloy nito ang pagsasalita. Pwede bang diretsohin mo? Na lang? Tamad kong tanong na bahagya pa nitong ikinatawa. He already knows the truth. Napatingin naman ako sa kanya at baka nagbibiro lamang siya. Ngunit walang bakas ng pagbibiro sa mukha nito. Anong ibig mong sabihin? Tanong kong muli dahil baka nagkakamali lamang ako ng dinig. Pumunta siya sa dati nitong bahay. May nakita siyang isang litrato, isang sulat na magpapatunay ng nararamdaman niya na para sa iyo yun. Paliwanag pa nito. Napaawang ang labi ko dahil sa gulat. Hindi ko na malayo ng mga luhang nagpapatuloy sa pagbagsak sa aking pisngi. Tumigil na rin ang taruhilang aso at napilitan niya ng malakas na ulan sa labas. Alam na niya. Hindi makapaniwala akong tanong. He is outside. Sabi nito na nakapagpatayo sa akin. Ano? Umuulan sa labas. Taranta kong Saad at pumunta sa lalagyan ng payong. Kumuha ng dalawa. Chill. Siguradong nasa loob siya ng kotse niya. Wala iyong balak lumabas. Sagot nito na kinahinga ko ng maluwag. Napansin naman naming dalawa ang patuloy na paghagupit ng malakas na hangin na dahilan ng pagtiklop na aming bubong sa dulo ng sala. What the? Gulat na sigaw ni Zachary. Naku, sorry. Hindi niyata kinain ng bubong namin ng malakas na hangin eh. Paghingi ko ng tawad dahil sa tumiklop ang bubong namin. Kaya pumasok ang ulan sa loob ng bahay. Nasakto namang malapit siya rito at pati ito'y nabasa. Ano nangyari? Dinig kong tanong ni kuya. Baka sa pagkataranta sa boses nito. Yung bubong natin, kuya. Sagot ko at tinuro ang tumiklop na bubong. Nakita ko naman nagulat ito at dalidaling pumunta ng kusina. Tumayo si Zachary at pumunta sa gilid ko. Okay ka lang? Tanong ko. Tumango ito at tinignan ako. I'm okay pero si Zayden nasa labas siya. Baka sa pag-aalala sa boses nito. Can we let him in? Oo nga pala. Lalabas ako. Papapasukin ko lamang siya dito. Sabi ko at akmang tatalikuran na sana siya na magsalita ito. Ako na. Masyado na updated.
Delikado sa labas, sabi niya at kumuha ng isang payong. Sa kamay ko. Sige, hindi ko na nga naituloy ang sasabihin ko kay Zachary nang sumigaw si kuya mula sa kusina. Zachary, pwede mo ba akong tulungan dito? Pasigaw nitong tanong. Naalerto naman si Zachary at tinignan ako. Wait here, ako nang lalabas. Tinignan ko lang muna kung anong po pwede kong maitulong. Sabi nito at tinignan ng kusina. Tumango ako dito. Inabot niya kagad sa akin ng mga payong at mabilis na tumungo sa kusina. Napatingin ako sa sahig. Basang-basa na ito dahil sa ulan na nakapasok. Pumunta naman ako sa kwarto ng mga kapatid ko. At pagpasok ko sa kwarto ay pareha sila natigilan sa kanilang mga ginagawa. May problema ba, ate? Tanong ni Ella. At binitawan ng hawak itong libro. Wala. Huwag muna kayong bababa, okay? Nasira ang bubong natin sa sala. Basang-basa ang sahig, sabi ko. Nakita ko namang sabay silang napatayo. Hala, tutulong kami sa paglilinis, ate, sabi ni Ella. At mabilis naman tumango si Emma. No, dito lang kayo. Kaya ko na sa baba. Ipagpatuloy niyo na lamang ginagawa ninyo. Pumunta lang ako dito para sabihan kayo, sabi ko. Pero ate, hindi ko naman siya hinayaan na magsalita. Ella, makinig ka na lang kay ate, okay? Pakiusap ko. Sige po, ingat ka ate. Madulas ang sahig, sabi pa nito. Tumango naman ako at ginitian lamang sila. Pupunta na ako, dito lamang kayo, sabi ko at tinalikuran na sila. Pagkababa ko, pumunta naman kaagad ako sa kusina. Nakita kong hirap na binubuhat ni Kuya at Zachary ang refrigerator. Nagulat ako dahil doon ngunit di na nagtanong pa dahil nasagot naman agad ang dapat kong tatanungin na makitang nayupi din ang bubong namin sa kusina kung saan nakapwesto ang refrigerator. Kumuha naman ako ng map at siniguradong hindi ito basa at nilinis ang basang seg sa kusina upang maiwasan ang pagkadulas. Ngunit sa aking paglilinis bigla akong natigilan. Mabilis kong inilagay ang map sa pwesto nito at lumabas sa kusina. Kinuha ko ang 2 payong na iniwan ko kanina at lumabas na ng bahay. Pagkalabas ko, halos mapaatras ako sa lakas ng hangin na may kasama pang malakas na ulan. Mabilis kong binuksan ang payong at nagmamadaling tumungo sa gate. Sa pagbukas ko nito, hinanap ko agad ang kotse ni Zayden. Alam ko, may posibilidad na umalis na si Zayden at nakauwi na, ngunit gusto ko pa rin makasigurado. Marahas ang bawat paghampas ng hangin sa akin at ang malaking ulan na hindi sapat ang payong upang di ako mabasa. Nilibot ko ng tingin ang buong lugar. Natigil ang mata ko sa isang sasakyan na may kalayuan dito sa kinatatayuan ko. Nanlalaki ang mga mata ko na makilalang sasakyan. Mabilis ako naglakad patungo sa sasakyan. Halos mapasigaw pa ako nang biglang may malakas na dagundong ang narinig ko mula sa kalangitan. Isa sa kinatatakutan ko ang kulog at kidlat, ngunit hindi ko inalintana ang namumuong takot sa dibdib ko at ipinagpatuloy ang paglalakad. Di pa man ako nakakalayo muling natigilan nang masira ang payong na hawak ko. Naiinis akong tinapon to sa gilid at mabilis na tumakbo. Dala na rin sa mabilis kong takbo na iyon ay muntik pa akong madulas. Tinignan ko ang kotse at nakitang malapit na ako sa sasakyan ni Zayden. Hindi ba niya ako nakikita? O wala siyang pakialam kahit pa nakikita niya akong nahihirapan? Ang kaninang malakas na ulan lalong lumakas. Patuloy pa rin ang paghampas ng malakas na hangin sa aking balat. Hawak ko pa rin ang isang payong ngunit hindi ko binubuksan dahil para kay Zayden ito. Basang-basa na ako ngunit hindi ito alintana, makarating lamang sa sasakyan ni Zayden. Nang ilang hakbang na lamang ay mararating ko na ang sasakyan nang bigla ako mapatid sa hawak kong payong. Napadaing ako dahil sa sakit na dulot ng pagkakabagsak ko sa semento. Tumayo ako mula sa aking pagkakaupo, ngunit bigla ring napaupo ng bigla, kumulog ng malakas. Hindi ko mapigilan na mapaiyak dahil sa takot. Basang-basa na ako. Ramdam ko ang hapdi sa aking mga kamay. Ngunit nagtaka ako dahil biglang tumila ang ulan. Pero alam kong hindi dahil narinig ko pa rin ang malakas sa pagbuhos nito. Nalaki naman ang mata ko, nang iangat ang tingin. Zayden? Nasambit ko na lamang. Bigla, bumilis ang tibok ng aking puso nang yumuko ito. Hawak-hawak nito ang payong nadala ko at pinapayungan ako nito. Narealize ko naman nababasa ito kaya't nataranta ako. Nababasa ka, sigaw ko at pilit na tumayo.
You are so selfless. Narinig kong sabi nito. Halos malagutan ako ng hininga nang hinawakan nitong braso ko. Gamit ang isang kamay, tinulungan niya ako na tumayo. Ngunit hindi pa man ako ulit ako natatayo, ay napaupong muli nang maramdaman ang kirot sa aking tuhod. Nakita kong napatingin pa ito sa tuhod ko. May bakas ng dugo ang pajamang suot ko. Shit! Narinig kong sigaw nito. Bakit ka ba lumabas? Alam mo naman, delikado, lumabas ka pa rin. Sigaw nito sa mukha ko. Napapikit naman ako dahil doon. Sa pagdilat ng mga mata ko ay nakikita ko ang paglambot na ekspresyon ng mukha niya. I'm sorry. I did not mean to shout at you. Paumanhin pa nito. Nag-aalala lang naman ako sa iyo eh, sabi ko. Salamat sa ilaw na nagmumula sa poste. Nakikita kong bawat ekspresyon sa mukha nito. Marahas itong bumuntong hininga. Iniabot niya sa akin ang payong na hawak niya. Stay here, sambit nito. Pagkasabi niyang iyon, mabilis itong tumakbo at pumunta sa sasakyan nito. Mahigpit kong hawak ang payong. Napayuko ako dahil sa ginaw at hapdi sa aking tuhod at mga kamay. Ngunit napaharap naman ako nang muling marinig ang paghinto na sasakyan mismo sa harapan ko. Nakita ko naman mabilis tong bumaba na sasakyan at binuksan ang pinto sa front seat ng sasakyan nito. Napansin kong may kinuha ito mula sa sasakyan. Nagulat ako dahil bigla na itong nilagay ang jacket sa ulo ko, pero halos malagutan ako ng hininga nang hablutin nito ang payong na hawak ko at mabilis akong binuhat, bridal style. Halos gusto nang lumabas ang puso ko sa mabilis sa pagtibok nito. Tila may kilo-kilometro ang tinakbo ko dahil sa bilis nito. Kahit sa ilang segundong yun biglang sumaya ang puso ko. Ramdam ko ang mahigpit na hawak ito sa akin. Maingat niya ako iniupo sa upuan ng sasakyan. Nanlaki naman ang mata ko na makitang nilapit niyang mukha niya sa mukha ko. Halos lumabas ang puso ko nang nakayuko ito at palapit ng palapit sa mukha ko. Ngunit nadismaya ako na makitang sinitbelt niya lang pala ako. Nang matapos niya iyong magawa, pabagsak nitong isinara ang pinto. Napahawak naman ako sa dibdib ko nang hindi na ata tumigil sa mabilis sa pagtibok ang puso ko. Tumingin ako sa labas ng bintana na makita ko nakapasok na ito sa sasakyan. Nakita ko sa peripheral vision ko na sinulipan niya ako. Is it still hurt? Tanong nito makalipas ang ilang segundo. Napalunok naman ako at napaayos ng upo. Gagamutin ko na lang mamaya, sagot ko. Natuwa naman ako nang hindi mautal nang sabihin ko ito. Nakita ko naman tumigil ang sasakyan kaya tinignan ko ito. Bakit huminto tayo? Tanong ko. Hindi ito nakatingin sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang totoo? Bakit hindi mo man lang sinubukan? Narinig kong tanong nito. Napatingin naman akong muli sa bintana. Sa tingin mo ba pag sinabi ko sa'yo maniniwala ka? Na isang araw may babaeng lalapit sa'yo sasabihin, minahal mo ang babaeng yon, hindi, di ba? Tanong ko at tinignan siya. Nagtama ang mga mata namin. Nakita kong pagdaan ng sakit dito. Dahil wala kang maalala, Zayden. Sinubukan kong ilayo ka sa babaeng ginagamit ka lang. Pero dahil doon nagalit ka sa akin. Pilit kong iniintindi ang galit mo dahil alam kong wala kang maalala. Kahit sa bawat segundong kasama mo siya, tila pinupunit ang puso mo. Sabi ko. Naramdaman ko naman ang luhang pumapatak sa mga mata ko. Kahit anong sakit, Zayden, tiniis ko para sa iyo. Hindi ko masabi sa iyo noon ang totoo pero mahal na mahal kita. Zayden, at dahil sa pagmamahal na iyon, na ginawa kong lahat mailayo ka lamang sa babaeng yon. Nakatingin lamang ito sa akin. Pinagmamasan ng bawat reaksyon ng mukha ko. Mahal na mahal kita. Hindi ko mapigilang sabihin iyon sa kanya. Mahal na mahal. Natigilan ako sa pagsasalita nang maramdaman ang paglapat ng malambot na labi nito sa aking labi. Dahil sa gulat napaawang ang labi ko. Ginawa niya iyong pagkakataon para mas masako pa ang bibig ko. Nakita kong pumikit ang mga mata nito kaya ganun din ang ginawa ko. Bawat galaw ng labi nito ay naramdaman ko ang pag-iingat. Naramdaman kong hinawakan nito ang braso ko at makalipas na ng ilang segundo, nalayunin na ako. Mabilis ang bawat paghinga namin. Inawakan nito ang mata ko at ginitian ako. I am sorry kung nakalimutan kita. Patawad kung nasaktan kita. Bulong nito at pinapahid gamit ang daliri ang luha ko. Nakalimutan man kita, nakalimutan ko man lahat ng alaala na kasama kita. Handa akong gumawa muli ng mga bagong alaala makasama ka lamang.
Hayaan mong makilala ka ng muli ng puso ko at bumawi sa lahat na nagawa ko. Sabi nito. Hawak pa rin niya ang mukha ko, tinititigan ang mata ko. Hayaan mong masabi kong muli sa iyo ang mga salitang mahal kita, mahal ko. Napabalikos ako ng bangon nang makarinig ako ng malakas na katok mula sa pinto. Tamad kong tinungo ang pintuan. Nang buksan ko ito'y sumalubong sa akin ang nakakunot na noon ni Kuya Liam. Bakit kuya? Tanong ko at humikab. May mga tao sa labas. May order ka ba galing sa construction materials? Takang tanong nito na nagpalaki ng mata ko. Ha? Wala kuya. Sagot ko. Nangunot ang noo ko sa pagtataka sa sinabi nito. May naghahanap sa'yo sa labas galing sa construction materials. Sabi nito. Sige kuya, mag-aayos lamang ako saglit. Tililikuran ko naman ito at mabilis na pumasok muli sa silid. Nang matapos sa pag-ayos ay mabilis akong bumaba. Sinalubong ako ng dalawa kong kapatid na babae na may pagtataka sa mukha. Ngunit hindi na nag-abala pang magtanong bagkos ay sumunod sa akin papalabas. Pagkarating ko sa gate, binuksan ko ito at kunot na ako lumabas. Nakita kong isang malaking truck ng sasakyan. Hindi ko maiwasan na magtaka. May in-order ba ako? Ma'am, dito po ba nakatira si Eleanor Mercado? Magalang ang tanong nito sa akin. Tingnan ko naman agad ito at napansing may binabasa sa hawak itong checklist. Ako nga po, ano pong sadya nila? Tanong ko rito at sinipat pang muli ang hawak nito na may malaking truck sa likuran nito. Nandito po kami para i-deliver ang mga rooftop materials na in-order ko po sa pangalan ninyo, sabi nito. Tuluyan ang nanlaki ang mga mata ko sa sinabi pa nito. Napatakip ako ng bibig dahil sa gulat. Ganon din ang mga kapatid ko. Narinig din ang mga violent reactions nila. Oh, wala ho kong in-order sir. Baka ho nagkakamali lamang kayo. Natataranta kong saan. Sinulyapan ko sina Emma at Ella. Gulat din na nakapaskil sa mga mukha nila. Binaling ni Ella sa akin ang paningin. Pero ate, pangalan mong nandyan sa checklist nila. Sad nito na nakatingin sa hawak na checklist ng lalaki. Ma'am, kung iniisip niyo po ang bayad, nais ko po kayong iimporma na bayad na ho ang mga ito. Sabi nito at tinitigan ako. Sa inyo lang po pinadala ang mga materials. Kami na rin po ang maglalagay nito sa bahay ninyo. Tuloy-tuloy pa nitong saan. Nagtaka naman akong lalo dahil doon. Sino naman kayang nagpadala sa amin ito? Magtatanong pa sana ako muli kung sino nagpadala nang bigla akong natigilan. Dahil sa naisip, ano bang pangalan na nag-order? Takang tanong ko. Tinignan niya naman ako at sumagot. Hindi po namin ipinapaalam kung mga customers namin ma'am. Pasensya na po kayo. Magalang nitong saad na nakapagpatango sa akin. Pwede na po ba kami magsimula? Tanong nito. Tinignan ko ang dalawa ngunit seryoso lang ang mukha nila. Makalipas ng ilang oras ay natapos na sila. Maayos at bago na ang bubong namin. Halos lahat nga ay pinalitan ng bago. Maayos at bago ang mga bubong namin. Nakakapagtaka kung sino nag-order nito ngunit may naiisip na ako. Liam's POV. Nandito ako ngayon sa labas ng bahay namin. Pinagmamasan ko ang mga bagong bubong sa bahay. Nakakatawang isipin na sinimulan niya sa bahay namin ang pagbawi. Flashback. Napansin kong may humintong sasakyan sa bahay namin. Malakas pa rin ang ulan sa labas at kakatapos lang namin ayusin ang bubong sa kusina na mapansing wala si Eleanor. Tinignan kong mabuti kung sinong nasa loob nito. Hindi ko makita ang loob dahil tinted ang sasakyan kaya maghihintay na lang akong saglit. Ilang segundo lamang ay nakita ko may lumabas mula sa driver's seat. Nagulat ako dahil hindi ko ine-expect kung sinong taong iyon. Mabilis akong pumasok sa loob ng bahay at sakto naman. Nakasalubong ko si Zachary. Bakit di mo sinabing nandito palang kapatid mo? Tanong ko rito. Natigilan ako sa kanyang ginagawa at tumingin sa akin. Nakalimutan kong sabihin na nandito siya. Nataranta ako kanina eh. Mabilis itong sagot at nakatula lang tumingin sa likod ko. Dahil sa pagtataka ko sino nasa likod, hinarap ko ito. Pagkaharap ko, nakita kong magkasabay na naglalakad si Eleanor at Zayden. Nasa iisang payong lamang sila. Napatingin ako sa kamay ni Zayden na mapansin na nakapulupot ang braso nito sa balikat ni Eleanor.
Nang makarating ako sa harap ng pinto, ay tila napansin nilang presensya namin kaya tinigilan pa nila kami. Tumaas ang kilay ko dahil sa aking nakikita. Tinignan ko ng mariin sa Zayden. Napansin kong napanunok ito at dahan-dahang tinanggal ang kamay sa balikat ni Eleanor. Eleanor, magpalit ka muna ng damit. Basang-basa ka na, sabi nito. Nakita ko ang pag-aalangan sa mga mata nito habang tinitingnan si Zayden. Umangat ang gilid ng labi ko nang makita ito na tumango si Zayden sa kanya kaya napipilitan itong humakbang. Nang madaanan ako nito'y bumulong ako na nagpatigil sa kanya. Mag-uusap tayo mamaya. May diin ko pang pagkakasabi. Hindi ito nakasagot ngunit nakita ko sa aking peripheral vision na tumango ito habang nakayuko. Binaling ko naman ang tingin kay Zayden. Nginitian ko din ito. Ngunit napansin kong napalunok ito. Pumasok ka. Yun lang ang sinabi ko, ngunit nakita ko na taranta nitong tinanggal ang sapatos sa suot at mabilis mo ko sa pagpasok nito. Maupo ka, ipaghahanda kita ng kape. Sabi ko na di tumitingin sa kanya. Tinignan ko naman si Zachary na hanggang kayo nakatayo pa rin at nanlalaki ang mga mata na nakatingin kay Zayden. Sinulyapan naman ako nito na makita nakatingin ako sa kanya yung mabilis niyang iniiwas ang paningin at nagsimulang tumungo sa sofa. Pumunta na ako sa kusina at nagtimpla ng kape. Kinakalma ko lang ang sarili ko dahil ayoko may gulong mangyayari. Pero ang kapal niya naman pumunta dito pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa kapatid ko. Oo, alam ko wala siyang alam sa mga nangyayari. Pero hindi niya ako masisisi sa galit na nararamdaman ko. Pagkatapos ko magtimpla ng kape na pangtatluhan, pumunta na ako ng sala. Naabutan ko sila nag-uusap ng seryoso. Nang maramdaman nilang presensya ko, sabay-sabay silang napatingin sa akin. Nakita kong sumeryosong lalo ang mukha ni Zayden. Inilapag ko sa mesa ang tray na naglalaman ng mga kape. Umupo ako sa kaharap na sopang inuupuan nila. Naramdaman ko ang mabigat na aura dito sa bahay. Inangat kong aking ulo mula sa pagkakayo ko. Nagtama ang mga mata namin ni Zayden. Napansin ko, lumunok ito. Alam kong alam mo na ang totoo. Panimula ko. Nakita ko, yumuko ito. Hindi mo pa man naalala ang lahat ng nakaraan niyo ng kapatid ko. Pero alam kong mahal na mahal ka ng kapatid ko. Nabaling ang tingin ko kay Zachary na makitang kumayom ang kamao nito. Nangunot ang noo ko dahil sa nakita. Napansin niya nakatingin ako sa kamay niya kaya pasimple itong nilinis ang palad sa pantalon. Tinignan ko siya. Nakatitik kong nakita siya sa mga mata ko. Puno ito ng kaseryosohan. I thought she's lying that day when she said that she loves me. Narinig kong bulong ni Zayden kaya't sa kanya naman napunta ang atensyon ko. Pero hindi ko pa rin maiwasan isipin ang mga inaasa ni Zachary. Anong meron? Hindi ko alam. I'm sorry. Seryosong sabi nito. Nakayuko pa rin to at di mo lang ako matignan sa mata. Naintindihan ko naman na wala kang alam. At di mo na malayang nasasaktan mo na pala ang kapatid ko. Pero hindi mo ako masisisi. Sabi ko. Ngayon nakita ko nang inangat nito ang kanyang tingin at tinignan ako. Nakita ko kung paano siya gumuho nang umalis ka. Nakita ko kung paano siyang kumapit sa pagmamahal na wala siyang kasiguraduhan. Seryoso kung saan. Nakita ko inalis niya ang paningin sa akin. Binaling ang tingin sa kaping nasa harap. Thank you. Hindi ko pa rin inalis ang tingin sa kanya. Thank you for saving my sister that day. Nakita ko naman tumingin to sa akin. Gusto kong maalala ang lahat. Gusto kong maalala kung paano ko siya mahal dati. Nakangiti nitong saad sa akin. Gusto ko siyang mahalin ulit. Pagpapatuloy pa nito. I think I need to go. Tumila ng ulan. I have something important to do. Hindi pa man ako nakarecover sa sinabi ni Zayden at napatingin naman ako kay Zachary. Di siya nakatingin sa amin. Nasa pinto lamang ang tingin. Sige, ingat ka. Sabi ko, tinignan mula sa Zayden. Ngunit nagsalubong ang kilay ko na makitang seryoso nakatitig si Zayden kay Zachary. Zayden, I'll get going. Yun lang ang sinabi nito, tinilikuran na kami at tumungo na sa pinto. Tumikim ako para kumuha ang atensyon ni Zayden. Nagtagumpay naman ako nang ibinaling nitong paningin sa akin. Can you help me remember everything? Tanong nito. Hindi ako makakatulong sa'yo. Alam kong alam mo na ako sino yon. Seryosong saad ko pa. Nakita kong tumango to ng dahan-dahan. Gusto kong bumawi sa kanya. I am so sorry for hurting your sister. Bulong ito na nakapagpangiti sa akin. Patunayan mo. Sa pagbigkas ko ng salitang iyon, mabilis tong tumingin sa akin. Are you saying that you're okay with it? Okay with what? Tanong ko dahil naguluhan ako sa sinabi niya. I want to remember everything.
In that case, I want to spend some quality time with her. I want to remember everything with her beside me. Sabi nito. It's okay then. Huwag mong sasaktan ng kapatid ko. Dahil pag sinaktan mo pa siyang muli, wala ka nang babalikan. I promise. But promises are meant to be broken.